Itong si Ralph Koo ay kinuha ng Barangay Ginebra at binigyan nila ng 1-year contract. Ang tanong ngayon ng karamihan ay kung ano ba ang balak dito ng Gene Kings at bakit daw hindi si Kim Aurin ang kinuha. Ito kay Kim Aurin sa tingin ko ang dahilan dyan dahil nakuha nila si Maverickahan Missy. So hindi na needed yung kanyang serbisyo. Ang balita nga baka si Bonpe Sumal matrade na rin. Samantala itong si Koo, kung titignan natin, okay naman yung performance niya sa PBA 3-on-3. Kaya lang yung height niya na 6'4", parang undersized sa power forward ngayon. Kasi syempre, mga power forward sa PBA ngayon, mga 6'5", 6'6 na, tsaka mga athletic yung laro. So sa tingin din ng iba, mukhang hindi ito masyadong mabibigyan ng playing time ng Barangay Ginebra dahil alam natin si Coach Tim Koo, ang rotation niyan ay maikli. Kaya malamang itong si Koo ay maging trade asset ng Gene Kings katulad nitong si Arvin Tolentino, Ken Salado at itong si Jeric Balanza na nasa ibang koponan na ngayon lahat. Ang tanong na lang kasi ito si Ralph Koo ay kung kaninong team ite-trade. Walang naniniwala o konti lang siguro naniniwala na ito yung magtatagal sa Barangay Ginebra kaya nga 1-year contract lang ang binigay. At malamang kung matuloy ang trade dito sa Terra Firma o kaya Northport Batang Pier para dito kay Stephen Holt o kaya kay Xavier Lucero, malamang itong si Koo ay masama doon. O baka naman ito ay madala baka naman ito ay matrade for a second round pick o baka iba ang plano ng Ginebra. Pero sana naman kung ito si Koo ay matitrade man, sana doon sa team kung siya ay mabibigyan ng playing time. Dahil kahit sabihin pa natin undersized, may ipinakita naman todo sa PBA 3-on-3 at sayang naman kung hindi magagamit yung kanyang talento. So tignan na lang natin kung saan talaga dadali ng Barangay Ginebra itong si Ralph Koo. At kung sakaling gulatin tayo ni Coach Tim Koo at gamitin at maging part ng rotation, abay maganda yan para sa karera ng nabanggit na player. Okay, itong San Miguel Beer, alam natin, ang import nila, itong si Tyler Stone, no? Pero parang wala pa masyadong balita at may posibilidad kasi na baka ito ay mapalitan kaagad-agad. Siyempre, iintayin muna ng San Miguel Beer na makabalik mula sa gilas itong si Fajardo, si Ross, si Perez, si Lassiter para matignan nila kung anong magiging chemistry. Pero sa ngayon, may mga observers na nagsasabi na baka hindi magtagal itong si Tyler Stone dito sa San Miguel Beer at pakapalitan agad. Ang dahil lang kasi, base doon sa nakikita natin doon sa highlights nitong si Stone, mukha itong inside player. At isipin na lang natin kung ano magiging problema ng San Miguel Beer dyan. Ilang beses na itong nangyari sa Commissioner's Cup, actually paulit-ulit. Kapag mayroong import ng San Miguel Beer na low post player, nawawala ng pwesto si Junmar Fajardo. Dahil yung mga touches ng bola na dapat kay Junmar ay napupunta, syempre doon sa import. So, ang nangyayari si Fajardo nababawasan ng touches at nawawala ng rhythm sa opensa. At marami na nga nakapansin dati pa na itong si George Gallant ay nagre-rely mas kay CJ Perez kaysa kay Junmar. Lalo na ngayon kung yung import nila ang laro ay katulad ni Fajardo. Ang sabi nga nila, mas maganda dapat ang kuning import ng San Miguel Beer ay yung perimeter player. Isang 6'8 na perimeter player katulad nga nito si Chris Macolo para hindi nawawalan dito si Junmar Fajardo nag-rhythm sa opensa. Ito mantala, ito si Tyler Stone, kung pinapanood niyo yung highlights niya, minsan meron siyang outside shooting pero mostly ang atake niya talaga ay sa loob, inside player. So yan ngayon ang kailangan natin tignan kung ano ang gagawin dito ni George Gallant. Ang problema dito kapag ito si Tyler Stone ay hindi naging maganda chemistry kay Fajardo at papalitan na naman, problema na naman yan dahil nakita nga natin ang hirap maghanap ng import ngayong Commissioner's Cup. Panalo Gilas Pilipinas kahapon kontra dito sa Qatar at nakita natin mula first quarter hanggang dulo, walang let up kumbaga. Ang ganda ng ball movement, ang ganda ng pasahan at ang dami nakakontribute. Ang maganda doon sa nangyari kahapon, nakapagpahinga agad ito si Justin Brownlee, first quarter lang naglaro. Sila Fajardo, si Thompson halos hindi rin ginamit. Importante yan kasi yung game natin sa Iran, quarterfinals, ngayong tanghali magaganap, kumbaga walang day off. Naglaro sila alas 4 kahapon, 12 o'clock ngayong tanghali, maglalaban na sila ng Iran. So importante yung pahinga para dito kay Brownlee, Fajardo, Thompson at iba pa. Mabuti rin yun, nabigyan ng pagkakataon yung mga starters natin. At syempre, importante rin yung mga bench players nagkaroon ng exposure. Maganda yung naging performance ni Japet Aguilar kahapon. Yung napansin nga lang natin, no? Kinakailangan mag-click yung shooting nito si Marcio Lassiter
At itong sila Kevin Alas, yung mga 3-point shooting nila, tsaka si Arvin Tolentino. Kakailanganin natin yan versus Iran. Kahit wala na to si Haddadi, marami pa rin silang malalaki at magagaling na players. Kung kinakailangan natin talaga mag-dominate si Junmar, si Angie Kwame at si Japet sa loob, dapat yung mga scorers natin mag-click talaga scoring nila. Maganda naman yung playmaking. Ang importante lang doon sa game, hindi siguro masyadong napansin dahil sobrang tambak, may 40 umabot yung lamang. Kinakailangan talaga yung outside shooting ang importante dahil yan ang magiging susi para tayo ay manalo kontra dito sa Iran. Sa ngayon, sigurado ako nagpo-focus na itong ating Gilas Pilipinas. Hindi tayo pwedeng tumingin doon sa posibleng laban sa semis kontra China. Kailangan muna talunin natin itong Iran. At kapag yan ay nangyari, yun, tsaka tayo mag-focus dito sa China. Sa ngayon, okay naman dito si Brownlee. Sa tingin ko, walang injury. Pinapahinga lang talaga ni Coach Tim Cone. Kaya abangan na lang natin. At sana manalo ang Gilas mamaya kontra China, Iran. Quick update lang dito sa Jeron Teng issue, no? Yung pagiging unrestricted free agent niya. Ang nangunguna daw dyan ay itong Hinebra at TNT sa pag-o-offer. Pero ngayon mukhang Magnolia interesado na rin dito kay Jeron Teng. Dahil sa tingin nila itong si Teng ay pupwede na maging magandang katandem nitong si Calvin Abueva sa small forward. Alam natin nandyan ito si Rom De La Rosa, si Jackson Corpus dito sa Magnolia. Pero kung makukuha nila si Jeron Teng, pupwede nang i-trade ito si Rom De La Rosa, si Jackson Corpus at yung iba pa nilang mga players na hindi naman masyadong nagagamit o kaya ay magiging ka-duplicate ng position nito si Teng. Tandaan natin, ito si Jeron Teng ay unrestricted free agent. Hindi kailangan makipag-trade ng Magnolia para makuha siya. Pero kung sakaling makuha nila ito si Jeron Teng sa free agency, pwede na nilang i-trade ito si Rom De La Rosa sa ibang koponan para makakuha ng ibang players na baka kakailanganin nitong Magnolia para lalong mapalakas yung lineup nila. So abangan na lang natin, dumarami yung mga teams na interesado dito kay Jeron. So tignan natin kung alin doon ang pipiliin niya at kung saan siya eventually malilipat ngayon. Happy birthday kay Master Sergeant Angel Ballesteros at shoutout kay Lynn Novak, Dasandra Niso, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Admond De Guzman, John Mark Cantos. Pinabati din natin si Ronald Berbosidad, Donel Santiago, Rico Olarte, Jason Mendoza, si Oji Lenji, Oji Santillana at Tagle family, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Joseph Pineda, Jordan at John Redeem Malanta at Sid Maria, Edwin Carmona Jr., Brian Andres, Ireneo Salangsang, Carlito Bolima, RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon, JJ Sibung, Myron Almosa at Balyete family, at si Kagawad Katsakino Dukusin.